Disclaimer: ang bawat opinyon at ideya na ipinahayag ng mga individual ay batay sa kanilang pansariling pananaw at hindi ito kumakatawan sa opisyal na posisyon ng organisasyon. Wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah. Nagbabalik tayo muli sa ating programa, ang Detox. At kasama pa rin ninyo ang inyong kapatid, si Ustad Abdul Jabbar Ansom Montaño. Dito tayo ngayon sa ating ika-11 episode ng ating programa. At inshallah ta'ala, pag-uusapan natin sa araw na ito ang isa sa mga maiinit na issue sa panahon natin ngayon. At lagi ng mainit na issue na napag-uusapan hindi lamang sa mga kamusliman, kundi pati sa mga hindi mga Muslim. Ito ay ang tungkol sa hijab. Ano nga ba ang hijab? Ang hijab ba talaga ito ay isang utos na malinaw mula kay Allah na dapat na panindigan ng isang mula ng palatayang babae? O ito ay isang personal choice lamang? Kultura lamang o di kaya ay bagay na nakadepende sa tao kung gagawin niya o hindi? Bibigyan itong linaw sa atin, insyaallah ta'ala, ng isa sa ating mga kinikilala at nirerespetong Sheikh Khalid. Assalamualaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kumusta po kayo sa unang pagdating ninyo sa ating Alhamdulillah. venue? Alhamdulillah, mabuti naman. Alhamdulillah. Sheikh, mula pa kayo sa malayo, kwento ninyo, ano po ba yung naging experience ninyo sa pagdating dito? Naging mahirap po ba? Madali lang? Madali lang. Alhamdulillah, at medyo kinakabahan kasi first time ko din mag-attend ng ganito. Pero alhamdulillah, sa tawfiq ni Allah, inshallah magiging maayos naman. Masya Allah. Hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala pareho ang tawfiq. Nawa ay magawa nating matalakay ng maayos, inshallah ta'ala, ang isa sa napakahalagang issue na ito. Na inshallah mapagpupulutan ng aral ng maraming ating mga manunood at ng ating mga kasamahan dito sa ating venue. Inshallah. So, Sheikh, ang ating usapin ay tungkol sa hijab. Ano? At ang hijab, bakit ba ito napakahalaga na pag-usapan? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Una sa lahat, ang hijab, napakahalaga itong pag-usapan dahil ito ay kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, alam naman natin na ang kautusan ni Allah ay nasa dalawang klase, kung sabihin natin. Kautusan na ito ay obligado at kautusan na ito ay sunnah. Parang kawang-gawa, di ba? So, alam naman natin ang obligado na ang sino man ang gumawa nito ay gagantimpalaan ni Allah at ang sino man ang iwan nito ay may punishment. Ang sunnah naman, ang sino man ang gumawa nito ay may gantimpala. Ang sino man ang umiwan dito ay walang punishment, walang kasalanan. So, kahit saan doon, obligado man o sunnah, ito ay kinakailangan sa isang Muslim na pag-aralan ito kasi kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan ang pinaka-una. Pangalawa, ang hijab, pwede nating sabihin na ang ating mga scholar ay, ang pinakasikat na opinion dito ay pwede nating sabihin na dalawa. Ang isa sa kanila ay pinakamalakas ang kanilang mga basihan. Pangalawa naman ay malakas din ang basihan pero mas malakas pa ang una. Sabihin natin na kaya ko sinabi na obligado at saka sunnah kasi ang mga scholar natin ay naging dalawa ang kanilang opinion. Sa kanila sinasabi ang obligado, ito ang pinakamalakas na dalil. Siya naman sa kanila ito ay sinasabing sunnah na which is mas mahina kaysa sa pinakauna. Masya Allah. Ngayon, Sheikh, kung ibig sabihin ang hijab sa inyong pagtalakay, ito ay isang obligasyon na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga kababaihan. Isa itong obligasyon dahil sa several ayas na nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din sa tafsir ng mga sahaba at sahabiyat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakauna dito si Aisha radhiyallahu anha na nang may reveal ang kasabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, walidribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha nang marinig ito ng mga muhajirat, yung mga babae na nanggaling sa Makkah na nagtransfer sa Madina, nang marinig nila ito, kanilang pinunit ang makakapal na kanilang damit at ito ay ni-cover nila sa kanilang mukha. Gayon din sa mga ansar na babae, nang marinig ito ng mga lalaki, agad silang umuwi at sinabi ito sa kanilang mga asawa. Nang marinig ito ng mga babae,
na sa kinaumagahan nakita sila na sila ay nagpo-pray, nagsasala na nakabalot ang kanilang mga ulo. At napakaraming dalil na masasabi ng isang naghahanap ng katotohanan na masasabi niya na talagang ang hijab ay ito ay obligado. So ito ay malinaw na kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khilafa fihi, walang masasabi natin na pagsasalungat sa pagitan ng mga eskolar natin na ito ay utos talaga ng Allah Utos talaga. Subhanahu wa Ta'ala. At ang pinakamay malakas na dalil ay ang pagsasabi ng ito ay wajib, at ito ang pinakatama ayon sa mga pinaninindigan natin ng mga eskolar natin. Ngayon, Sheikh, ano ang mukha ng wajib na hijab? Ano ang mukha ng wajib na Ibig kong sabihin ay, pag sinabi natin hijab, ano ba ang sipat nito? Kumbaga, paano ba ang mukha ng hijab na wajib para sa isang babae? Anyo nito? parang similar din sa tanong na ano ang hijab, Mm. di ba? So, ano ang mukha ng wajib na hijab? Ang mukha nito, ang pinakauna, pinaka-brief na definasyon ng hijab, ito ay ang pagtakip ng isang babae sa kanyang katawan, pati na rin ang ulo. Sinasabi natin ang hijab ay ito ay obligado. Obligado dahil kasali rito ang pagtakip ng mukha at saka kamay ng mga babae. Meaning, ang lahat ng katawan ng babae, ito ay kaniyang aura. Yan ang pinakamalakas na batayan. So, sinasabi naman ng mga ibang scholar na kung ang isang babae ay medyo may kakulangan sa kanyang mata, pwedeng i-open ang isa sa kanyang mata. Isa sa kanyang Hindi mata. siya makakita ng maayos. Oo, para medyo makakita ng maayos, i-open ang kaniyang ang kaniyang pantakip ng isa sa kanyang mata. Kung hindi naman kaya, yung tinatawag nila na niqab, naka-open ang Mm. dalawang mata. Lahat yan, kasali yan sa definasyon ng obligadong hijab. So ibig sabihin, pag sinabi natin ang mukha ng obligadong hijab, ay ibig sabihin ay ang tekpan mo ang iyong ulo. Ang iyong ulo, ang ulo ng babae, ang liig ng babae, at ang kanyang buong katawan. Oo, So yun po ang ibig sabihin, yun po ang definasyon o yun ang mukha ng obligadong hijab. yan. So ibig sabihin, ang tao na mayroong takip sa kanyang ulo, natatakpan ng kanyang buhok, natatakpan ng kanyang liig, nakikita ang kanyang mukha, Mhm. pero naka-sleeveless or di kaya ay short sleeve, hindi yan matatawag na hijab. Hindi yan matatawag na hijab. Ito rin ang kinakailangan maintindihan ng ating mga kapatid na Muslim, Mm. mga Muslima, na ang pagkakaintindi nila sa hijab ay ang pagtakip lang sa Ulo. buhok, Mm. ang sa kanilang ulo. Whereas nalimutan nila na ang hijab is ang hijab, ang tinuturing na hijab ay ang takpan ang lahat ng katawan ng babae. So, hindi ang naka-niqab tapos naka-shirt, hindi 'yun matatawag na hijab. Hindi 'yun matatawag na hijab. I-cover ang body ng isang babae tapos mahigpit, hindi 'to matatawag na hijab. Ang ano pa yung ginagawa nila, minsan may nakaabaya pa tapos nilalagyan ng belt, hindi ito tinatawag na hijab. O di kaya nakaabaya pero mapalamuti ang kanyang mga hijab. Oo, yan. Yan ay kasalungat sa definasyon ng hijab. So, Sheikh, importanteng maintindihan yan, no? Kasi marami sa atin ngayon ang nagpo-promote ng mga sabi nga nila mga aesthetic na style, Mhm. fashionable style of making hijabs, no? So, kailangan pala maintindihan ng ating mga kababayan, mga Muslim, lalong-lalo na ng mga kababaihan, no? Na ang pagtatakip ng hijab ay pagtatakip ng buong katawan at pagtakip ng sarili nila, ano, ng mga maaanyag o di kaya ay na mga magagandang bahagi nilang katawan nila. Kapag hindi natakpan yun, kahit pa man na meron silang nakalagay sa ulo nila, Kumot. ano, o sabihin pa natin gaano kakapal pa yan sa ulo nila, pero kung may nakalantad pa rin na bahagi ng kanilang katawan, hindi pa rin may tuturing na paghihijab. Yan. So we have to understand, no, na gusto nating mabigyan linaw yan na ang hijab hindi yung nilalagay lang sa buhok, kundi ang sinasabing hijab sa Islam ay ang pagtakip sa buong katawan na hindi dapat na may lumantad sa katawan ng isang babae. Oo. Tama po ba? Oo, tama yan. Gusto ko ring paalalahanin ng mga kapatid nating mga estudyante na nagkakaroon minsan ng problema dahil sa
alam mo na ang social media ngayon, no, kung anong nasa ibang bansa nakikita mo dito. Yes, yes. So ang problema minsan sa ating mga kapatid na babae lalo na sa high school, kasi skirt ang karamihan sa kanilang uniform. Tapos makikita mo na ang skirt ay napakataas, Oo, tapos nakikita ang ibang parte sa kanilang yes, ito ay nakikita ang kanilang aura. May yes. nakikita pa tayo minsan na naka-niqab tapos naka-skirt, napakataas ang kanyang skirt. Mm. Ito ay, hindi na nakumpleto ang kahulugan ng hijab. Yes, kasi nangyayari ito lalong-lalo na Sheikh, yung mga nag-aaral lalo dito sa Iligan City, Aha, 'no? Marami tayong mga schools na nagma-mandate sa mga estudyante nila ng certain, yani zay 'no, ah, uniform na kanilang dapat isuot. aha, Na kung saan, may mga nakikita tayong, sisters na nag-aaral doon na naka-niqab sila, 'no? Pero napipilitan silang magdamit ng sikip na damit mm, and yung skirt nila na hanggang dito pero tinatabunan lang nila ng medyas na mhm. mahaba. So, anong masasabi mo dito, Sheikh? Ang masasabi ko diyan, napakarami naman ng school na puwedeng pag-aralan ng isang Muslim. Hmm, Ayan ang pinakauna. Pangalawa is, sa pagkakaalam ko, sa limitasyon ng aking pagkakaalam is may batas tayo sa DepEd hmm, na binibigyan ng ano, paano ba 'yun, kalayaan. kalayaan ng isang Muslim na nag-aaral kung ito ay kasalungat sa kanyang relihiyon, binibigyan siya ng kalayaan na, gawin niya kung ano man ang nasasang-ayon sa kanyang relihiyon. Yes. So, bakit hindi natin 'yun gamitin? Napakarami namang ano, pakiusapan natin ng school. Kung ayaw niyang makitugon sa ating talab, for example, sa ating request, mag-transfer tayo sa iba. Hindi naman natin sinasabi o hindi naman natin masasabi na hinding-hindi na tayo makakatapos kung hindi tayo mag-aral sa school na 'yun, Yes. 'di ba? Napakarami. Mm. Oo, kasi ano 'to, mahalagang aral para sa ating mga sisters na ang tawag dito, ang, pagkompromiso natin. Ingatan po natin yung sarili natin, makompromiso natin yung mga bagay na inutos sa atin sa ating relihiyon, 'di ba? Dahil lamang sa bahagi ng makamundong pagnanais natin. Kasi maraming ganyan na they are ready to compromise, 'no? Kung ano man yung limits of the religion just to finish finish from this certain school na akala nila, dun lang yung magandang, pag-aaralan nila. So, sabi ni Sheikh, may school na puwedeng puntahan ninyo, 'di ba? Tapos kilala pa sa kanilang standard, may nakatapos pa na ano matatalinong estudyante na nakatapos sa school na yon, which is they allowed, the Muslim, women to wear, Yes. the uniform na sang-ayon sa kanilang relihiyon. Because this is the problem in many of the schools kasi, Sheikh, ano, hindi din talaga sila nagrerespeto sa batas na nabanggit mo. Hmm, Yes, this is very, ano 'to, known sa atin that we have the freedom of, practicing our religion. Pero most of the schools, lalo na mga private schools, ay hindi talaga sila hmm, nagbibigay ng, pagrespeto sa batas na 'yan. Pero sabi mo nga po, kung hindi sila magrespeto, bakit mo irerespeto yung batas nila na sumasalungat doon sa batas ng Panginoon mo, 'yun. 'di ba? Oh, Kumbaga kung hindi nila kayang respetuhin yung batas ng Panginoon, bakit mo rerespetuhin yung batas nila at ipapanatili mo yung sarili mo doon? sahih, sahih. Ito'y dapat pong pag-isipan din talaga ng ating mga estudyanteng dumadaan sa mga ganitong klase ng mga problema because we see a lot of them, 'no, na nakita ko sa City High, mga estudyante na, papahaba lang nila yung kanilang mga medyas, masisikip yung mga skirt nila, maiikli yung skirt, Mhm, o makikita ng legs nun. So, kailangan lang nila lagyan ng medyas na mahaba. 'yun, So, problema 'yun. hindi pa rin naman na natatakpan nun talaga yung hubog ng katawan, which is that is the main purpose nakita 'Yan, po 'yan. ninyo ng hijab. So, hindi yun hijab. Hindi Kahit 'yun, natakpan nilang mukha nila, hindi yun maituturing na hijab. hijab, oo. Mashallah. Now, Sheikh, ah pagdating sa hijab at niqab, sa tingin po ninyo, saan po ba kasi sa pagkakaalam ko, ah, ang mga ang mga Saudi, Mhm, 'pag sinabi nating hijab din sa kanila, kino-consider din nila yung mata lang nakikita sa hmm, hijab, eh, hmm. 'di ba? Hindi ko alam kung sa inyo na-meet yung mga may gano'n din silang pagbibigay depinasyon sa hijab. Para sa kanila, 'pag hijab it means actually to cover everything, oo. So, pero sa atin dito kasi ang well known ang hijab as nakikita yung mukha Hmm. and ang niqab is nakikita lang yung mata. So, ang tanong dito, Sheikh, ay sa tingin po ninyo at ano po ang mas maipapayo ninyo para sa mga kababaihan, ang magsuot ng niqab o ang magsuot ng hijab? Ang hijab
sa pinakamalawak na definasyon, Mm. ito ay kasali ang takpan ng mukha. Ang niqab ay, ano, parang, cloth lang 'yan, Mm. yung cloth na kuwan na sinusuot, Nakikina-cover. oo. Yung hijab Mm. ay parang kasali na 'yan sa General term. oo, general term na kasali na yung susuotin mo ay natatakpan talaga Ang buong buong katawan mo. okay. 'Yan ang general term. Kung ang gagawin mo naman ay may iba kang, damit, for example, na hindi natatakpan ng iyong mukha tapos gagamit ka ng niqab, Niqab. puwede rin 'yun. So that piece of cloth na ika-cover mo sa 'Yan mukha ang mo, niqab. that is niqab. Oo, Ang hijab in terms of its meaning, l general term, the whole oo, body, keeping your whole body. 'yun. Okay. Sa mga nagsasabi na obligadong takpan ng, Buong buong katawan. so, saan po ninyo sa ating panahon ngayon, ano po ang mas maipapayo ninyong suotin ng mga kababaihan? May papayo ko ay is ang obligado. Dahil kapag hindi natin 'to simulan, talagang hindi magiging normal sa atin. Yung niqab, yung maglagay lang ng niqab o yung okay lang na walang cover yung mukha? Maglagay ng niqab. Hmm. Maglagay ng niqab para malayo sa fitna, para malayo sa harassment ang isang babae. At, gayon din na nagawa niya ang ikalulugod sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan ang pinakauna. So yan ang, advice ko, ang gawin ang obligado. At kung kinakatakot naman nila kasi may problema kasi tayo sa ating, culture. For example, tayo ay Maranao, may problema tayo sa culture. Minsan sinasabi ng ating mga, kapamilya, hindi ka makikilala ng mga tao, hindi ka mapapangasawa, hindi ka magkakaroon ng, magandang buhay, ganito, ganito, ganyan. Tapos natatakot ang isang babae. So kung ang mga babae ngayon na nakakaintindi ng, mas'ala na ganito at hindi nila talaga ipilit sa kanilang sarili ay, kahit ilang taon hindi magiging ganito na tayo. For example, kung may, 100 na babae na ipinilit talaga nila sa kanilang sarili na gawin ang obligado, after 10 years magiging normal sa atin ang niqab at mawawalan ng mga diskriminasyon na ating kinakatakot. Mm. Kung hindi naman natin gawin at mag-go with the flow tayo sa mga kinakatakot natin, hanggang sa kiyamos sa ganito na tayo. So, ang parang malinaw na sinasabi ninyo, we have to encourage yung mga kababaihan to cover Ganyan, their face. oo. Ano? Chef, sa pagtatakip ba itong pagninikab, itong pagninikab, ang pinaka-wisdom dito, takpan yung ganda ng babae? Hindi, ang pinaka-wisdom dito, pinakauna is kautusan ni Allah. Yan ang pinakauna sa lahat. Kautusan 'to ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya natin 'to tinatalakay. Parang, to follow diyan ang lahat ng mga illa na ating sinasabi. For example, ang kanyang kagandahan, para malayo sa harassment, para for example, hindi siya nakakatulong sa, mga may sakit sa puso. Alam naman natin ang mga lalaking may sakit sa puso, kapag nakita nila ang kagandahan ng babae, hindi sila mapakali kung hindi nila magawa ang desire nila. So, yun makakatulong ka sa medyo mababa ang, harassment na nangyayari sa ating So, lugar. ang issue of objectification sa mga kababaihan. Oo. Objectification kasi is yung gawing sentro ang kababaihan Mhm. sa maraming mga bagay. Yeah. Halimbawa namang malinaw na objectification ay hindi na nabibenta ang isang sasakyan kung walang nakahubad na Maha Salvador doon na nakaupo. Yan. And malaking katanungan mo sa sarili mo, anong koneksyon ni Maha diyan sa sasakyan na binebenta? Yan. Hindi ba nagbebenta ng sasakyan kung walang babae na kabibili? Yun. 'Di ba? So that is kind of objectification. Now sa atin sa Islam, sa ating relihiyon, ginawang kumbaga ay gustong ibaba or gustong wasakin ng Islam ang klase ng sistema na ito. Oo. Itong objectification na ang mga babae should not be the center of the eyes and Mhm. judgment ng mga tao, no? Kasi ang babae ay kumbaga sa ating relihiyon mas mataas ang kanyang kalagayan. Hindi siya isang uri ng dekorasyon o di kaya ay pang-akit, pangpukaw ng Yan. interes ng mga Yan, tao. oo. At yan ang gusto ng West at ng mga hindi mga Muslim. Pero alhamdulillah ang ating relihiyon pinangalagaan ng kababaihan diyan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, Sheikh, nagbigyan natin ng linaw ano ang mukha talaga na wajib
ng paghihijab, naging malinaw sa atin ngayon na anong kahulugan ng hijab at ano yung niqab at ang stand natin is that we want na encourage sa mga kababaihan to wear niqab. So ito kasing issue ng niqab, masyado itong ito ay palaging napupuna. Hindi lang sa issue nating pangkulturang Maranao, kundi pati sa mga non-Muslim. Sa tingin niyo, Sheikh, bakit sa dami-dami ng issue, bakit mas madalas na naipupukol sa atin ng issue patungkol sa hijab? Kung titingnan natin ang issue patungkol sa hijab, kasi, ngayon nalaman na natin ang definisyon ng hijab. Kung titingnan natin ang issue patungkol sa hijab, ay hindi lang ang hijab ang pinupuna, kundi ang Islam mismo. Pero ang mga kalaban natin sa for example, gustong sirain ang Islam, kung sila lang ang tatanungin mo at makikita mo kung ano ang nasa kanilang puso, gusto nila talaga na ang mga Muslim ay lisanin talaga ang Islam. Makaalis talaga sila sa Islam kung sila talaga ang tatanungin mo. So naging imposible 'yan na makamit nila 'yan. Ang ginawa nila, okay, kahit hindi natin sila mapalabas sa Islam, is gawin nating maging mahina ang kanilang panghahawakan sa relihiyon. So, tingnan mo ang plano ng ating, may galit sa, Islam. Kumalaban sa Oo, kumakalaban sa Islam. Tingnan mo ang plano nila, isa sa way na pinasukan nila is ang mga babae. Bakit? Kasi napakalaki ang parte ng babae sa Islam. Tulad ng sinabi mo kanina na itinaas masyado, ng Islam ang antas ng babae, hindi ba? So, nalaman 'yan ng ating mga ang may galit sa Islam. So, nakita nila na isa sa makakasira sa Islam is kung ang makuha natin ay ang mga babae. Mhm. Kaya isa sa nakuha nila is ang hijab. Yung mga, nag-create pa sila ng ano yung word na yun na feminism, Feminism. something like that. Ah, Nipo-promote nila 'yan para maging, matigas ulo ang mga babae sa atin. So, 'yan. yung mga rights kumbaga, Oo, 'yan. isusulong daw yung rights ng mga kababaihan. As if walang rights na ang mga As if kababaihan. walang rights ang kababaihan. Kung titingnan mo, sila ang pinakahuli. Ang West ang pinakahuling nag-recognize sa mga babae. I think 50 years ago or 60 years ago, walang rights ang mga babae sa kanila. Tayo nandiyan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinag-aaralan na natin ang rights ng mga babae at hindi puwedeng hindi ito ibigay sa mga babae. Hindi kahit ang babae sa kanyang tatay, kung may sharia man tayo, pwede niyang kasuhan ang kanyang tatay kung ang tatay talaga ay hindi niya ibinibigay ang kanyang rights. Mashallah. So, kumbaga, kung itong itong play nila, itong laro nila Oo. that lagi nilang ipinapakita na we are the one who promote. Iyan. We're promoting the goodness for the world. Iyan. Where in fact, they are the very late in terms of implementing and giving the right of the women. At tinutulugsa daw nila ang Islam dahil sa kawalan nila ng pagbibigay karapatan sa kababaihan. Iyan. Where in fact, ang Islam naman ang pinakaunang nagturo ng pagbibigay ng karapatan sa kababaihan. So, mashallah, ibig sabihin, Sheikh, there is a very strong propaganda and pasabi natin na movements Iyan. ng mga kumakalaban sa Islam sa pagsira ng mga kababaihan. Iyan. So, kinakailangan din sa ating mga kapatiran na kanilang maisaisip ang mga ganitong movement na huwag silang mag-go with the flow. Yeah. Pag-aralan nila ng maayos kung ano ang sinabi sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ano ang naiparating sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil doon lang ang kanilang kalayaan talaga. Kung ang nasa isip nila ay magiging malaya sila sa movement ng mga, for example, mga gustong sumira sa Islam, ay nagkakamali sila. Totoo. So, nandyan ang mga klase ng mga telenovela, Yeah. mga movies, mga nakakakilig na pinapanood. Dahil dyan, kapag umuwi yung lalaki walang dalang tsokolate, parang aib na sa kanya na wala siyang Iyan. dalang tsokolate. No? Kinakailangan may flowers, kinakailangan lahat-lahat, kinakailangan ng lalaki pa ang natitira lang ay magsujud sa babae. Subhanallah. Yan ang gusto nilang ipakita. At yun din kasi ang sinisigaw sa kanta, sinasamba kita, ayon sa isang kanta. Shirk pa yun. Shirk, at yun ang gusto nila, yun ang ipopromote nila. At yun ang gusto nila, that the men should go bow down sa kababaihan, and that is empowering the women. Kapalagtaran sa atin sa Islam, nang sinabi ng propeta na law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghayrillah la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha. So kabaligtaran sa Islam na ang sinabi ng propeta na
Kung meron lang akong utusan na magsusujud sa iba maliban kay Allah, inutusan ng babae magsujud sa kanilang Yeah. asawang lalaki. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. So, this propaganda is very dangerous, no? Nandiyan yung tulad ng sabi ko nga, pagbago ng leadership ng pamilya. Kasi Mhm. ngayon nagiging parang leadership ng pamilya hindi na sa lalaki, nagiging sa babae na. Nandiyan yung paglaban sa taaddud, Mhm. no? Nandiyan yung paglaban sa mga klase ng tamang pagsusuot ng hijab. Mm. So, lahat ito ay ika nga ninyo upang sirain ang kababaihan dahil 'pag nasira ang kababaihan, nasira ang kinabukasan ng umat. Yun. Kung ang babae ay isa sa pinaka-main reason para lumitaw ang mga magigiting na lalaki, ang mga tigasing lalaki, ang mga mabubuting lalaki, gayon din sa kanila manggagaling ang sisira sa mga next na henerasyon. Subhanallah, subhanallah. So, Sheikhna, itong hijab, ibig sabihin ay simbolo ng pananampalataya. Oo. So, kung ang hijab ay simbolo ng pananampalataya, bakit may ilan na parang ang tinitingnan nila ito bilang hadlang sa kalayaan ng kababaihan? Anong masasabi niyo dito? Kung ang sasabihin natin ng hadlang, ang maitatanong natin, ano ba ang tinutukoy mong hadlang? Ang hijab ba ay sinasabi sa'yo na huwag kang mag-aral? Ano bang tinutukoy mo na hadlang? Ang hijab ba ay sinasabi sa'yong huwag kang lumabas? Kahit may kailangan ka sa labas, huwag kang lumabas? Mm. Ano ba ang sinasabi mong kalayaan? Ang hijab ba ay sinasabi sa'yo na huwag kang magsalita? Ang hijab ba ay sinasabi sa'yo na kinakailangan doon ka lang sa ilalim ng iyong tinutulugan? Ano ba ang kalayaan na sinasabi mo? Ang hijab ay para protektahan ang iyong sarili, para gawin ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kung mayroon man na nasa isip mo na ikakabuti mo ito, hindi ka pinagbabawalan ng Islam under conditions. Hindi ka hinahadlangan. Ay hindi ka hinahadlangan under conditions. For example, gusto mong mag-work, okay, layuan mo ang mga ikhtilat Mm. na ikhtilat na workplace. Gusto kong gawin ang ganito, okay, layuan mo ang mga ganito. May mga conditions para lang masigurado ng ating relihiyon na talaga ang babae ay safe sa kaniyang mission na plano. Yes. So, ibig sabihin, hindi ito kautusan bilang paghadlang. Mhm. Hindi ito isang paghadlang, bagkus ito ay pagbibigay proteksyon. Iyon. Hindi tulad ng sabi ninyo, bakit hinahadlangan ka ba ng paghihijab mo na ikaw ay lumabas kung may pangangailangan? Iyon. Bakit pinipigilan ka ba ng hijab mo na ikaw ay magsalita? Lahat Oo. ng sabi ninyo. So, yun ay nangangahulugan lamang na ang hijab ay hindi paghadlang sa kung ano man ang nais mong gawin as long as ito'y mabuti, bagkus ito ay nangangalaga sa'yo ano man ang katayuan mo at Iyon. ginagawa mo. So, nakakakita dito na ito isang hadlang ay walang duda mga tao na hindi nakakaunawa. Iyon. So, tingnan mo ang napakagandang how do you say it? Halimbawa, For example, tarif, sa basta pagbibigay dipinasyon. oo. For example, sa hindi yung tarif sa lugha Arabiya, taraif, Ah, let us say, kung titingnan mo ang lahat ng aya ng hijab, sa same surah, makikita mo na hinding-hindi doon mahihiwalay ang aya na tinutukoy ang mga munafik. okay. Kung saang surah nabanggit ang ayatul hijab, makikita mo na may aya patungkol din sa mga munafik. Ano yung tinutukoy doon? Subhanallah. Na ang mga taong humahad lang sa ganito ay hindi nila namamalayan ay mayroon pala silang katangian na ng nifaq. Subhanallah. So, kinakailangan ayusin natin 'to at magtaubat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. So, delikado ano, ito pala ay isang uri ng maaaring magdala sa iyo into nifaq, no? O pagkakaroon ng nifaq sa puso Iyon. kapag nagpatuloy ang isang taong Muslim na nagke-claim sa pagsalungat sa kautusan ng paghihijab. So, patungkol naman Sheikh sa mga nagtatanong, ang hijab ay pangkultura lamang, hindi pangrelihiyon. Anong masasagot ninyo dito? Siguro ito yung mga, of course, ang mga salita ito ng mga walang understanding sa religion. But what can we answer them? May mga nagsasabi kasi na sinasabi nila na ang hijab daw ay ito ay kultura ng mga sinaunang Arabo. May nagsasabi na ganito. So ang katotohanan na hindi yan totoo. Hindi ito kultura ng mga sinaunang Arabo. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tabarrujuna tabarrujal jahiliyatil ula. Ito ay nangangahulugan ang mga sinaunang babae nung hindi pa dumating ang Islam ay hindi sila nakahijab.
nakikita ang kanilang mga leeg, nakikita ang kanilang mga taiga, hindi sila nakahijab. So ang sabihin na ito ay kultura, ay ito ay kamalian. Nasabi na yan ng ating mga historian, ang ating mga shaykh, pati na rin si Ibn Taymiyyah, nabanggit niya rin ito, na naging naging uso kung puwedeng sabihin natin 'to, naging uso ang hijab nang ito ay i-reveal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi Means, wasallam. hindi ito kilalang gawain, Iyon, hindi ito kilalang pamamaraan iyon, bago ang Islam. So, ang punto ninyo, hindi yan isang kulturang pang-Arabo lamang mhm, dahil walang ganyang kulturang Arabo iyan, bago ang Islam. iyan, Dumating lang ang paghihijab nung inutos ito ng Allah pagkatapos na maging propeta si Muhammad at nagsimula ng da'wa ng Islam. So, so kung makikita rin natin 'yun, binanggit ko kanina sa pinakauna, nang mai-reveal ang hijab, ayatul hijab, hmm, ano ang ginawa ng mga sahabiyat? Yung iba sa kanila tulad ng mga muhajirat, sila ay ano yung sa Tagalog kanina na binanggit ko? pinunit nila. Pumunit sila sa kanilang mga damit ay ito ay itinakip nila sa kanilang mukha. Kung ang hijab talaga ay kultura ng mga sinaunang Arabo, bakit kinakailangan pa nilang takpan ang kanilang mukha? Yes. At napakaraming sitwasyon na nangyari talaga sa time na 'yon nang mai-reveal ang aya na 'yon. Ang mai-reveal na aya na which is nangangahulugan na talaga na ang hijab ay nauso lamang, nakilala ito ng i-reveal ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay propeta. So, hindi ito isang pangkultura lamang, Hindi. ito ay isang pangrelihiyon na tungkulin. Iyon. Ito isang pangrelihiyon tungkulin. Ibig sabihin, Chef, ang paghihijab, hindi ito personal choice. Kasi minsan sinasabi nila ganito yan eh. It's my choice to wear hijab or not. So, ano ang masasagot niyo doon? Tingnan mo, ang pagsabi ng personal choice, personal choice. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinapili ka. Kung gusto mong gawin Mm. ang mga utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mapapasa iyo ang awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung gusto mong gawin ang kasalungat sa mga kagustuhan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mapapasa iyo ang galit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sa iyo rin babalik. Kung gusto mo ang paraiso, gawin mo ang mga utos ni Allah. Kung gusto mo ang impyerno, nasa sa iyo yan. Okay. Walang pilitan. La yukallifullah ano yung isang dalil na hindi parang ganyan, tapos sa huli ng aya sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang kanyang adab ay napakasakit. Oo. So yun ang masasabi natin doon. Oo. So, ibig sabihin, it's not a personal choice. You can say na it's a personal choice because, yes, we have the personal choice of doing what we want. Sabi nga sa pahayag ninyo, kung gusto mo, sundin mo ang utos na pinangako sa iyong paraiso. Mm. Kung gusto mong suwayin ng Allah, pinangako sa iyong impyerno. Di ba? Oh. So, that is your choice. But at the same time, in terms of the obligation na binigay ng Allah, it cannot be a personal choice. It Iyon. should be an obedient. Iyon. Ito ay dapat ipagsunod. Oo, kasi alam naman natin ang definasyon ng Islam. Anong definasyon ng Islam? Ang Yes. kompletong pagsuko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung hindi ka kompletong sumuko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito nangyayari ang mga ganito. Totoo. Hindi mo masasabi na ikaw ay kompletong sumuko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, mashallah. So hangga't hindi mo 'to magagawa, gagawin mong mas uunahin mo yung gusto mo kaysa sa ano ang gusto ng Allah, hindi ka tunay na Muslim. Iyon. Sapagkat ang Muslim, ibig sabihin ay sumusuko, tumatalima sa utos ng Allah Iyon. Subhanahu wa Ta'ala. So, ibig sabihin, Sheikh, ang dapat mawala sa isipan ng mga kamuslimang, lalo na ng mga kababaihan, na ito ay personal choice. Mhm. That you have the freedom to wear it or not. Siguro, pwede ba nating masabi na kung mayroon kang karapatan pumili na takpan ang mukha mo or magnikab ka? Or sabihin natin na wala pati yun na hindi din yung choice? Tingnan mo, sinabi natin na obligado ang takpan ng mukha. So kung ang isang tao ay gusto niya talagang maging makasalanan, like for example, ayaw niya talaga, for example, tinanggap na niya na ito ay obligado. Ang pinaka-less na gagawin mo ay i-cover mo ng maayos ang iyong katawan. Pinaka-less. Nagkakasala ka, pero pinaka-less na gawin mo, i-cover ng maayos ang iyong katawan, sumuot ng maluluag. Yes. At i-cover ang lahat ng parte ng iyong katawan. Yan ang pinakalis. In that case din, nakuha mo rin ang kasabihan ng nagsasabi na ang niqab o di kaya pagtakip sa mukha ay sunnah. Yan ang pinakalis na gagawin mo. Mhm. Which is kung ayaw mo mag-niqab,
pinaka-less na gagawin mo sa aking pananaw, ikaw ay nagkakasala. Pero pinaka-less, huwag mong idamay ang katawan mo. Kinakailangan ito ay maluwag. Yun yung nakikita natin once na ako ay sumakay ng papuntang emisyon tapos sumakay ang isang babae, mas nahiya pa ako kasi nakita ang yung sa likod niya. Okey. Nung sumakay siya tapos nakakumbong ng maayos. Sabi ko, ano ang ano ang silbi ng iyong kumbong kung itong baba mo ay nakikita? So, kinakailangan kung ayaw mong takpan talaga ang iyong mukha, ang pinaka-less is, sumuot ka ng maayos, maluwag, naka-cover ang iyong ulo ng maayos. Nagkakasala ka sa aking pananaw, nagkakasala ka sa hindi mo pag-cover sa iyong mukha. So, kasi may mga sitwasyon din na ang mga kababaihan gusto nila mag-niqab, gusto nila mag-cover, but, hindi tinatanggap sa ilang school or hindi pumapayag ang parents or, sabihin natin na ang iba naman, gusto nila mag-niqab pero hindi nila magawa kasi, um, ayun nga, bawal sa kanila sa pag-aaral nila. So, sabi niya, "Hindi ko magawa mag-niqab." Now, ang unang-una gusto kong linawin dito, So, naghi-hijab siya, sir, ah, naghi-hijab. ang unang-unang gusto kong linawin dito, kasi hindi mo nabanggit at gusto kong banggitin kanina kanina pa, na may mga ilan na babae na nagsasabi na minsan may gustong mag-niqab tapos pinipigilan nila. Ang pinipigil nila, sinasabi nila na, "Okey, may mga temptation kapag ikaw ay nag-niqab tapos baka masira mo ang niqab, baka ganito, ganito, ganito." Yes, yes. Parang hinahadlangan nila ang isang babae na gustong mag-niqab, which is saan mo yan nakuhang short? Yes, totoo. Saan mo yan? Sinong nagsabi diyan na scholar na may mga temptation, kinakailangan ma-examine mo muna ang sarili mo, mag-istikhara ka muna. Ito ay obligado. Totoo. Nang maintindihan mo na ito ay obligado, suotin mo at huwag ka nang maghintay sino pa ang mag-iidin sa'yo, sino pa ang magagalit sa'yo, sino. Yes. Iyon, Hindi mo na kailangang mag-istikhara. iyon. Patungkol naman sa mga school ay tulad din ng sagot natin sa iba. Ang school natin sa Pilipinas, alhamdulillah, lalong-lalo na sa atin dito sa Mindanao, ay magkakadikit-dikit at napakarami. Pumili ka ng school na maayos o maayos ang kanilang pagtuturo, know ng kanilang record sa May mataas na pagtuturo. standard. Oo, may mataas na standard na tinatanggap ang mga niqabi. Ba't mo pinapasakit ang ulo mo na dito ka lang mag-aaral, for example, sa school na 'to, na alam mo na iiyak at iiyak ka araw-araw dahil hindi mo na isasagawa ang kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, maghanap ka ng school. Patungkol naman sa magulang, hindi ako naniniwala maliban lang sa magulang na may problema talaga sa kanilang pananampalataya, ang mga magulang na naman na walang problema sa kanilang pananampalataya, pero yung iba na natatakot lang baka hindi makilala ang aking anak na babae, baka hindi maipakasal, ganito, ganito, ganyan. Ang sa akin lang, kausapin mo ng maayos ang iyong magulang at kung nakita na nila talaga na naka-niqab ka, ang isang magulang na walang problema sa kanyang pananampalataya, hindi ako naniniwala na gaganunin yung niqab mo. Aalisin talaga ang niqab mo. Kapag nakita niya talaga na ikaw na talaga ang nag-push na mag-niqab, sa aking pananaw, hindi ka nila sa pagsasabihan ng masama. Possibly magagalit sila sa una. Oo, sa una lang. Pero pag nakita nilang talagang determinado ka, makikita din nila na talagang pipilitin. Sasabay rin sila. Oo. Mashallah. Sapagkat may mga ilan na nagnikab sila sa pamilya nila. At pagkatapos nun ay nung nagnikab sila, sabi nung takot sa kanila na hindi ka makapangasawa, hindi ka mapapangasawa. Iyan. Pero at sa huli, yung nagnikab siya pa pala yung unang Iyon. mapakapangasawa. Yung mga hindi nagnikab na tumandang dalaga, hindi pa nakakapag-asawa. Kasi nasa kader. Ang pag-aasawa, ito ay nasa kader. Oo. Lalong-lalo na ngayon, napakarami ang bilang ng babae. Ito ay nasa kader. Maliban lang kung ikaw ay magho-hold up ng isang lalaki para lang mapakasalan ka. Pero ikaw, hintayin mo. Ikaw na babae, hintayin mo. Kung nakasulat na talaga na may kader ka, na mapapakasawa ka, darating at darating kahit doon ka nakatira sa taas ng bundok. Darating diyan ang lalaki dahil nakasulat na 'to. Sinabi na 'to ni Allah Subhanahu wa Ta'ala before pa niya ilikha ang mundo, 50,000 years. Yes. Before pa niya ilikha ang mundo, na isulat na ang lahat ng mangyayari. Bakit ka natatakot? Gawin mo kung ano ang obligado sa'yo. Subhanallah.
Napakaganda ng sinabi mo Sheikh ano, na kapag ito ay naintindihan mo na inutos ng Allah, huwag ka nang magtanong at huwag ka nang magkonsulta at huwag ka nang sisipin sino maghahadlang sa'yo, suotin mo ito. Huwag ka na mag-istikhara kasi yung isang bagay na bakit ka pa mag-istikhara sa bagay na inutos na yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa'yo. Kung naintindihan mo ito ay obligado, ito ay mainam para sa kababaihan, inutos ng Allah, mag huwag ka na magdalawang isip kumbaga. Gawin mo na. Gawin mo na at takpan mo yung sarili mo. Napakagandang punto yun na sana ay mapagkunan ng aral ng ating mga kapatid na mga kababaihan. Sheikh, meron bang relasyon ang pisikal na takip sa katawan sa espiritual na kahulugan ng haya? Kung ating titingnan ang definasyon ng haya sa definasyon ng Sharia at saka sa Arabo minsan sa Arabic term. Kasi ang problema sa atin kasi minsan kaya hindi natin maintindihan ang kahulugan ng haya, ang ano sa Tagalog ng haya? Haya, pwede natin sabihin pagkakaroon ng hiya. Pagkakaroon ng hiya. Oo, Kaya hindi natin maintindihan ng maayos kasi ang pag-intindi natin ay kung ano man ang pag-intindi natin sa ating lengguwahe. Modesty, no? Iyon. Para maintindihan mo kung ano man ang sinasabi ng modesty sa Islam, bumalik ka sa Arabic. Ano ang sinasabi nila sa Arabic? Ano ang sinasabi sa dictionary ng Arabic? Ano ang sinasabi ng ating mga scholar? Doon mo kunin ang definasyon ng modesty. Kung makikita mo ang definasyon ng modesty, ito ay isang pagkontrol sa sarili. Ito ay isang pagkontrol sa sarili para magawa mo kung ano man ang nararapat at para iwan mo kung ano man ang hindi nararapat na gawin. Yung magkakaroon ng salita ang mga tao o di kaya ang gagawin mo ay hindi karapat-dapat. For example, sa relihiyong Islam, ang pagkontrol mo sa iyong sarili ito ay tinatawag na haya. Ito ay tinatawag na modesty. Ang sobrang hiya na hindi mo magawa ang dapat mong gawin, ito ay hindi tinatawag na haya na pinag-uutos na ang ating relihiyon. Ang pinag-uutos ng ating relihiyon ay yung sinabi nating definition, yung haya mahmud, sinasabi nila sa Arabic. Ang yung Pagkakaroon ng kapuri-puring haya. hiya. Oo, yan ang sinasabi natin. So ang question na yon, masasabi natin after natin maintindihan ang definition ng modesty, masasabi natin na ang pagtakip ng aura, pagsuot ng hijab, ito ay papasok sa definition ng modesty. May malaking relasyon. Iyon, kung talagang ikaw ay sinusunod mo ang hiya na sinasabi ng ating Sharia, makikita sa iyong pananamit. Yes. So ito ay may malaking koneksyon. So ibig sabihin talaga ang ating pisikal na pagtakip may malaking koneksyon 'yan sa ating pananampalataya. Kasi kung paano mo takpan ng bagay na ipinagbawal ng Allah na ilantad, kay nagsisimbolo ng paano ka sumusunod sa limitasyon ng iyong Panginoon. Ayun. So napakaganda ng punto na 'yan. At sapagkat kasi nakikita natin na itong mayroon ding ibang na naghihijab nga, 'di ba? Nagsusuot din siya ng hijab, nagtatakip, pero hindi na pangangalagaan doon ng haya. Mhm. Paano ko nasabi yun siya? Kasi like for example, in my experience 'no, may isang dinaanan tayo na, isang, babae na naka-niqab, pero kung sumayaw parang kung lumakad, parang pato, 'no? Wala pa din doon yung, klase ng, haya kahit na siya ay nakatakip. Hindi niya nakumpleto ang definasyon ng haya. Haya o meron din naman na mga tao na kung saan naghihijab, pero ginagawa nilang palamuti ang paghihijab nila at pagni-niqab. Like, aesthetic na ngayon, di ba? Nag-e-extend ng kanilang mga anong tawag dito? Mga eyeliner. Eyelashes, no? Oo. Nag-e-extend sila niyan, naka-niqab pero naka-extend, di ba? O di kaya ay, kung hindi man naka-niqab ng kumpleto ay tinatawag nilang half niqab. Napunta tayo sa ganitong issue, Sheikh. Kasi medyo mainit 'to na itong half niqab na ito. Anong pananaw niyo dito? Sa limitasyon ng aking pagkakaalam, wala pa akong narinig at nabasa na ang half niqab ay nasabi na yan ng ating mga sinaunang scholar. Ito ay masasabi nating viral sa panahon ngayon. Nauso lang ang half niqab sa panahon ngayon. Kung titingnan mo sa mga kitab, sa mga sinaunang kitab ay wala kang makikita na ada ng sinauna na ito ay half niqab. If I'm not mistaken, nauso ang half niqab mga 10 years ago at mas nauso nung dumating ang COVID. Mas nauso
Kasi alam na 'to nung before COVID pero medyo ano, O kasi parang na-realize nila during the masking oh, nila. yun. Parang, tinuloy na nila yung mask Oo, pero, parang, tinawag nilang mas aesthetic siya. oh, yun, half niqab, medyo mataas, Mm. ganito. Yun nga lang ano, nakikita ang kanilang, noo ba 'to? Noo. So yun, ang sa akin, masasabi ko na ito ay, hindi sang-ayon sa, hijab shar'i na ating binanggit kanina. So ibig sabihin, Sheikh, ang half niqab ay hindi isang bagay na ma'ruf sa mga naunang mga ulama Iyon, o sabihin natin bagay na in terms of, hukm, pagbibigay nila ng hukm dahil hindi yun ang kanilang tinutukoy sa niqab. Walang sinumang ulama natin ang tumutukoy ng niqab na half lamang. iyon. Ang pagtukoy nila ng niqab sa ating mga ulama ay ang pagtakip sa mukha, ano? And, how about Sheikh yung ang isa sa mga ustad natin na nakikita sa mga social media ay nabanggit nila yung tungkol sa, pagkakaroon ng luwag. Mhm. 'No, luwag sa pagsusuot ng niqab sa paraan na, maaaring makikita dito yung noo o bahagi ng pisngi. Ang, hindi ko alam kung, ano, kasi hindi ko na-memorize ang, qaul na yun, pero parang dumaan sa akin 'yan na ang qaul na yun ay hindi nangangahulugan ay yun yung half niqab. Ang qaul na yun ay nangangahulugan na medyo naka-open ng malawak, Okey, yung mata at iba sa kaniyang yes. ilong, iba sa kaniyang ilong. Hindi ang kahulugan nun ay nakikita ng ganito. Ang kanilang noo, Oo, hindi yan ang, kahulugan niyan. mashallah, Hindi mo masasabi na half niqab ang tinutukoy ng sheikh na yun, oo. maliban lang kung may, ano, may kasabihan doon sa baba na hindi ko nabasa. Oo, pero ano 'to, kumbaga nakita din natin may mga klase talaga ng hijab. Even sa Saudi, siguro hindi man Saudi but sa mga non-Filipinos din nakita ko na I think sa mga Pakistan, Mhm. mga babae, do'n mo makikita sa kanila din na yung parang nakabukas ng medyo open lang ng konti dito. Exactly kung anong nabanggit do'n sa qaul, na medyo lang may luwag hanggang dito sa kuwan. At saka ang mga ganitong pagnikab ay nakakaakit 'to. Mm, Nakakaakit kasi napapaisip ang lalaki, okey napakaganda ang kaniyang noo, napakaganda ang, ganda ang kaniyang mata, oh, mashallah ang ilong niya ganito, 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 ganyan. mm. Nakakaakit. Parang mas nakakaakit 'to kaysa sa, babaeng nakabukas. Kasi ang babaeng nakabukas, okey nakita na. So yung mga babaeng naka-half nikab, ano kaya ang kasunod dito? Yes. Ano kaya ang kasunod dito? So napapaisip Natandaan ko nabasa kong isang psychology 'no, ay, mahilig din kasi ako magbasa ng ilang mga kuwan ng psychology 'no, na sinabi na ang lalaki ay mas nagkakaroon ng interes kapag nagkakaroon siya ng curiosity. iyon, So, ibig sabihin kapag, nabigyan mo ng curiosity yung lalaki kasi kung ganyan kaganda ang mata at ganyan kaganda ang kilay at ganyan kaganda ang kakinis ang kanyang noo. So, binibigyan mo siya ng excitement and binibigyan mo siya ng, curiosity, ano pa kaya sa baba niyan, 'di ba? So, where in fact may mga babae namang nakikita na yung bukas yung mukha niya pero parang okey lang normal, kasi hindi ka nai-excite, eh. Walang something na ini-excite sa'yo at, pero dun sa kumbaga half niqab parang may additional na, excitement, excitement sa sobra pa doon sa nakikita na bukas lahat ng mukha. iyon. So, I mean, kung ating ikikiyas ba doon sa Ah, sinabi sa psychology pinag-aaralan din nila, yung behavior ng mga tao, eh, 'di oo, ba? So, may koneksyon kung ano yung sinasabi po ninyo na itong klase ng paglalagay ng half niqab nagdudulot lang 'yan ng mas mas dekorasyon o mas, palamuti doon sa mukha ng isang oo, babae. So, malinaw na ang nabanggit na kaul na kung saan ay nagkaroon lamang na bukas na nakikita dito ang bahagi ng ilong at pisngi, ito ay hindi sakop nun ang noo, mhm, kundi ang sinabi lang doon ay konting bukas mula sa mata hanggang sa, ano, ilong na medyo nakikitang bahagi ng pisngi 'no, o ng mukha. Pero hindi ito ibig sabihin ang buong, yung ang tinatawag natin ngayon half half niqab, niqab, mm. hindi yun. Yan ang ayon sa ating, ano 'to, mga ulama at, yun din ang opinyon na kinatatayuan ng ating bisita ngayon, 'no? At, alhamdulillah napakaganda ng mga aral na ito na inyong nabanggit, Sheikh. So, ano ang maa-advice ninyo ngayon, Sheikh, dito sa mga, napahilig na mag-half niqab?
Anong sasabihin niyo sa kanila? Ang mai-a-advice ko ay bumalik kayo sa o ano man ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag kayong sumabay sa uso dahil ang uso ay hindi lahat ng uso o di kaya sabihin natin na karamihan sa uso ay hindi, sang-ayon sa kasabihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung totoo talaga na ang mission niyo ay ang ikinalulugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumalik kayo sa kaniyang kasabihan. Ano man ang sinabi niya, ito ay malakihin niyo sa inyong puso at inyong i-apply. Huwag kayong sumabay sa uso. Nakatakip lang ang inyong mukha. For example, kung ang sasabihin na ang struggle man sa pag-niqab, ang pinaka-struggle sa niqab ay ang, hindi makahinga ng maayos yung iba, hindi ba? Kung half niqab, meaning nandiyan lang hindi ka makahinga, eh, ba't mo pa pinapakita ang noo mo, bakit hindi mo pa ikumpleto? Para makumpleto mo na ano, na Nalagpasan mo na yung mahirap doon. iyon, nakuha mo ng kumpleto ang gantimpala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at wala ng iba pang mga kasabihan diyan. Yes, mashallah. Siguro yung mga ka-sisters natin na alhamdulillah yung iman ninyo inabot kayo na magsuot ng half niqab, i-push pa ninyo para makumpleto na 'yan, 'no? Takpan na ng buo ang mukha ninyo. Kasi nga sabi nga ni Sheikh, kung nalagpasan niyo nga yung hirap ng paghinga ng half niqab, bakit di niyo gawing kumpleto na lang takpan ng buong mukha? Tingnan niyo, ang isang Muslim hangga't sa kaya niyang lumayo sa may mga salita dito, pumunta siya doon sa pinakamataas na wala na talagang khilaf. Yes. Pumunta siya doon. For example, ganito, ang usapin dito, for example, sa pagniqab ha, pagtakip ng mukha. Ang pinakamataas na usapin dito is lahat ng mga scholar, pati na rin ng mga sahaba, lahat sila nagsasabi na ang pagtakip sa mukha ay ito ay ibada. Yung mga ibang ulama lang, ibang scholar, sinasabi nila na ito ay sunnah. Yung iba naman sinasabi na ito ay obligado. So, para mailayo ka na para wala ka na sa sinasabing, "Oh, yan ay obligado ba't hindi mo ginawa?" Magkakasalungat. Oo, pumunta ka na sa pinakamataas, suotin mo na ang takpan mo na ang iyong mukha para ang nagsasabing obligado ito, wala na silang masasabi at ang nagsasabing ito ay sunnah, wala na silang masasabi rin. Ayan yung ibig sabihin kumbaga sa pananaw natin sa Sharia, ito ay paglabas mula sa, field ng khilaf. Iyon, Paglabas mula doon sa wag mong gawing punching bag yung sarili mo sa nag-aaway na opinyon. Pumunta ka dun sa mas safe, mas malinaw na opinyon, 'no? tulad ng hapnikab, hindi ko masasabi na sinong, scholar ang may opinyon na ganito. Bakit mo nilalagay ang sarili mo sa ganyan? Mm. Lumabas ka diyan at pumunta ka sa mataas na antas. Subhanallah, mashallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Isang napakagandang ano 'to, talakayan 'no, na ating napag-usapan ngayon at, inshallahu ta'ala gusto ko ng pumunta direct sa question and answer 'no. I'm sure kasi Sheikh, maraming maiinit na tanong na gustong itanong ng ating mga audience ngayon Wallahi. and online or dito sa venue. So, inunahan ko na kayo ano, na mainit ang tanong nila. So, wag niyo akong ipahiya. Dapat may mainit kayong tanong na maibato sa amin dito. So, inshallah simulan natin sa mga kalalakihan. Okay. So, tanong ng bayan tayo na segment. Okay, dito inshallah bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga audience dito sa venue na magtanong at pagkatapos nun ay bibigyan kasagutan ni Sheikh inshallah ta'ala ang abot ng kanyang makakaya inshallah. So simulan natin sa mga brothers natin. Sheikh, pwede ka mo binong nakape. Assalamualaikum Sheikh. Bago ko po ipahayag yung tanong ko dun sa hindi po ako talib ng Kanun al-Filipini, pero yung mga nabanggit mo Sheikh ay mashallah tabarakallah na-highlight dito yung mga batas na kung saan meron tayong ginagarantiya or pinagkakaloob ng gobyerno ng Pilipinas itong Article 3 of the Bill of Rights, Section 5, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. So, meron din ang sinasabi ng batas na ang National Commission on Muslim Filipinos has called for strict implementation of the policy on the right of Muslim Filipino women to wear hijab or veil. At pati rin ang Department of Education ng DepEd reiterates its policy on the protection of religious rights of students as contained in the Department Order number 53/2001. Yung sinasabi nila na in
In specific case of the Muslim students, the following policies shall be adopted. Una, yung female Muslim school children should be allowed to use their veil or headdress, yung hijab, inside the school at pati po yung physical education classes. So mahaba po ito. Ang tanong po namin, Sheikh, itong pahayag ng saligang batas, pati ang mga department's order, ano po yung masasabi mo sa dun sa pahayag na ang hijab daw ay hindi ito pinagsasapilitan ng gobyerno. Subalit, ito'y karapatang dapat igalang. So, Mhm. paano po natin o paano po ninyo tinitingnan ang ganitong pahayag na bilang isang Muslim na babae o bilang bahagi ng lipunan? Ang masasabi ko diyan is, ang mga babae na nag-aaral sa mga school na, hindi sila binibigyan ng freedom para isagawa ang kanilang relihiyon ay wala silang udhr. Kung sabihin nating udhr, wala silang excuse kung ang pagkakasala, meaning is siguradong magkakasala sila kasi pati ang ating konstitusyon ay how do you say it? Binigyan ka ng rights para isagawa mo ang iyong relihiyon. Kung ikaw ay hindi mo kayang isagawa ang iyong relihiyon at hindi mo ito for example, after mo ipinaglaban mo ito kasi kinakailangan sa isang Muslim, ganyan, for example, na pumasok siya sa isang school. Tapos, ang isang school ay, let us say, hindi niya alam ang batas na ito. Laban mo, sabihin mo sa kanila, sabihin mong may attorney na ganito, ganito, ganyan. Hanggat sa mailagay nila sa kanilang rules and regulation na talagang gawin. Iyon. Kung talagang sapilitan ng isang school na ayaw nila talagang mai-implement ang isang relihiyon, walang udhr ang isang Muslim para mag-aral sa school na yun. Magpatuloy sa school na yun. Mag-transfer siya sa school na nirerespeto ang kanyang relihiyon at nirerespeto ang batas na binigay ng ating bansa. Sheikh, masasabi ba natin na the moment na hindi pinahintulutan sa kanya na magsuot ng tamang kasuotang Islamiko sa kanyang paaralan, ay magiging wajib sa kanya na lumipat o hindi? Nasasabi ba natin wajib sa kanya lumipat? Masasabi nating wajib sa kanya kasi kapag hindi niya maisagawa kung ano man ang obligado, may kasabihan tayo na kapag ang isang way ay daan para niya maisagawa ang isang obligado, ay itong daan na to ay magiging obligado rin. For example, hindi niya maisagawa ang hijab sa isang school na yon at ang last choice niya lang is mag-transfer. Ang pag-transfer na yun ay obligado sa kanya para lang maisagawa ang obligado. Yun ang sinasabi ng ating mga scholar. Importanteng maintindihan yon. Ibig sabihin ng ating mga tagapanood at ng mga audience natin dito, wajib sa inyo kapag nakompromiso ang pagsunod ninyo ng anumang utos ng relihiyon, wajib sa inyo na iwan ng paaralan na yan at lumipat kayo sa iba. Wallahi, dapat yan ginawa noon pa. No? Ang lahat ng pagiging matigas ng mga Christian schools na meron tayo dito nang bumubuhay sa kanila, mga estudyante Muslim, dahil lang 50%, 80% ng estudyante nila Muslim, wallahi, lipat kayo para makita natin kung saan talaga sila. Business silang matumba o ang irespeto nila ang ating pananampalataya. So, sino pa ang sunod na katanungan? Kumbaga, Sheikh, yung hadith po ba yun, yung la ta'ata li makhluqin bi ma'asiyatil khaliq? Pwede rin yun. At may kasabihan din ng ating mga scholar sa usul, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Okay? Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, ang tanong dito, Sheikh, is kasi tayong mga Maranaos, no? We have this so-called family feud, yung tinatawag nating ridu. So ngayon, ang tanong dito, Sheikh, hindi ba daw magkakasala yung isang babae if ang tanging intention lamang or layunin niya sa kanyang pagsusuot ng niqab ay upang hindi daw siya makilala, no? So, nagsusuot lang siya ng hijab, paglalabas na siya sa kanilang lugar. So, para kumbaga protection sa kanyang sarili. So, yun lamang po, Sheikh. Maraming salamat. Ito ay masasabi natin na papasok to sa kasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na innamal a'malu binniyat. Siya ay hindi magkakasala pero wala siyang gantimpala sa paggawa ng obligado na yon. Kasi the moment na i-cover mo ang iyong mukha na ang intention mo ay para magawa mo ang iniutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw may gantimpala. Kung ang naiisip mo lang is i-cover mo ang iyong mukha para lang hindi ka makilala, ito ay
wala kang kasalanan pero wala kang gantimpala. Yan ang masasabi natin doon. Mashallah. So, kailangan talaga maging mahusay ang ating intensyon na ito ay para sa ikalulugod sa atin ng Allah. Di ba? So, mahalagang maunawaan din yun ng nagtanong. So, sunod na katanungan. Yes, ang kapatid natin, Brother Hidil, isang balik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, Sheikh. Paano po natin mapaalalahanan o madawahan ang mga kababaihang Muslim, lalo na ang mga younger sisters na nakakasalubong natin sa mga publikong lugar na ang kanilang kumbong ay nakasabit na lamang sa kanilang liig? At paano po ang tamang approach nito na hindi magta-trigger ang kanilang ego? Ah, ang problema sa atin kasi sa Pilipinas generally ay napakalakas ang ating ego, napakataas. Right. Oo. Saka ego, yes. Pero before that, gusto kong iklaro na ang lahat ng problema sa ating relihiyon ay kinakailangan ang lahat ng ating problema sa relihiyon ay ito ang pinakapunot dulo nito ay dahil sa kakulangan ng kakilanlan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi natin naiisip ang utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi in the first place, hindi natin kilala si Allah. Sino ba si Allah? Kaya karamihan sa atin gumagawa ng kasalanan na walang pake kasi kung tatanungin mo, sino si Allah? Okay, siya ang Panginoon. After that, pagkatapos nun, sino pa? Ano ang mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ano ba ang mga mercies ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibigay niya sa iyo? Sino si Allah? For example, kung ipapa-explain mo yan sa isang Muslim, hindi niya kaya nagkakaroon ng problema sa pagsagawa ng mga utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, ang ang pinaka-best way, kasi ako hindi pa ako naka-try sa field. So magkaiba ang field sa room. Kasi ako nagtuturo din ako ng mga balik Islam pero doon lang kami sa room. Hindi ako bumababa sa field na pupunta kami sa mga companies. So I think ang pinaka mas mainam na tanungin diyan is yung nakababa na sa field. Pero ang masasabi ko diyan ay paalalahanin mo, for example, napakasimple lang na paalala, Muslim ka, suotin mo ang iyong hijab, khalas. At least naisabi mo sa kanya kasi ang diskusyon hindi 'yun kasya, eh. Kung for example, nakita mo lang magdi-discuss ka, ano ang kahalagahan ng hijab, ano ba ang kasabihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi kasya. So, kaunting reminder lang, alhamdulillah, qamat alayhi al-hujjah. So, natapos ng sa iyo. Naitatag mo sa kanya ang patunay. Oo, 'yun. Yes, mashallah. Okay, so may katanungan pa mula sa kalalakihan? Isa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahitungod sa gisgutan ganyan na sa deep ed rule, walay problema na kaya ang naman ay circular nga ang tanan pwede na magsulo ba na. Gihimo lang katarungan siguro sa uban nga doon na tayo failure sa tuang Islamic culture mahitungod sa hijab gumikan nga ang uban ang gamito na lang nga dili sila excuse pero sa tinuray na circular dipid circular nga tanang mga Muslim exempted sila sa mga ingunana nga mayo nga dili makasuot dayon pasunod nga pangutana lang kaganina ni Sheikh kaning mahitungod sa ingon niya nga ang hijab na bantayan ako nga usa sa mga paglikay sa mga sa mga harassment pero siguro kung tigulang na wala siguro imong haras ana dayon na may gingon diha minimum kanang sa minimum bitaw sa Middle East, 'di ba gitawag nito nga naman ay burka, kanang itabon pa nila. So minimum siguro kay sa Pilipinas wala ko kapakita nga na nagburka nga mga babae bisan sa sulod sa balay. So ato lang i-clarification, ipa-clarify lang nato ni Sheikh ang mahitungod anang application sa burka. So mo siguro na gitawag minimum kay sa Pilipinas wala man tayo nakakita na sa Middle East raman. Okay. Application ng burka. At banggit din niya siya tungkol sa nabanggit din niya tungkol sa pagkakaroon ng yung matanda na at hindi na nagkakaroon ng shahwa dito yung parang nababanggit niya doon, ito ba Kasi hindi ko naintindihan. sa Bisaya na masabi natin na ma-excuse dito yung tanda kanyang pagtatakip ng kanyang sarili dahil wala na namang shahwa na naipaparating sa kanya ng isang lalaki. Nasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga matatanda na wala na talaga silang
Wala na talaga silang pag-asa sa pag-aasawa. For example, wala na kasi lumagpas na sila sa edad. Like Oo, 70, 80 years mga old. gano'n. Puwede sa kanilang hindi na nila takpan ang kanilang mukha sa limit na sa limit na wala namang tabarruj. For example, okay, hindi niya tinakpan ang kanyang mukha pero kapag lumalabas ganito yung mga gold. Tapos yung weekly pumupunta for example sa mga beauty salon, ganito, ganito, ganyan. Tapos ang kagandahan niya ay mas maganda pa kaysa sa 40 years old, 30 years old. Totoo, may mga gano'ng matatanda na maaarte. Yan. Kung, normal lang, for example, lalabas siya at sa kanyang, normal, for example, nakaabaya, for example, at nakatakip ang kanyang, ulo, yun nga lang ang mukha, is open, at saka yung kamay niya is open, walang problema dun. Sa matanda na yun. Yan, sa matanda. Okay, mashallah. Yun yung about sa application ng burqa. Ano yung Ano palang burqa? ang burqa is yung ang alam ko sa burqa Sheikh, yung parang meron siyang cover pati sa mata, Yan ang orihinal na sinasabing hijab. hijab, ang takpan ng lahat. Ang, kasunod doon ay, i-open ang isa sa mata para lang makakita ng maayos. Ang kasunod naman doon sa level, for example, ay ang dalawang, mata ang i-open yung nasa niqab. Okay, mashallah. So, punta tayo sa mga katanungan ng mga kababaihan kung meron itatanong. Yes? Assalamualaikum, Sheikh. Meron po akong dalawang tanong. Unang tanong ko po, matatawag po bang walang gira ang lalaki kung hinahayaan niyang naka-half niqab o naka-hijab lang ang kanyang asawa? Matatawag po bang walang gira ang lalaki kung hinahayaan niyang naka-half niqab o naka-hijab lang ang kanyang asawa? Ikalawa, paano po siya kung naka-full niqab po ang isang babae pero ang kamay po niya ay nakaka-attract? Obligado din po ba sa kanya na i-cover din niya ang kamay niya? Since inallowed po na ang mata at kamay ay pwedeng ipakita. Jazakallah. So, parang ang unang katanungan dito Sheikh ay meron bang para sa mga kalalakihan, meron bang impact ito sa reputasyon ng isang asawang lalaki? Ang hayaan niya ang kanyang asawa na naka-half niqab, sabi nga ninyo, isang uri ng tabarruj. So, ito ba ay nakakaapekto sa kanyang reputasyon na nakawalan ng kanyang gaira doon sa kanyang asawa? Masasabi natin na papasok siya sa kasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dayyut. Kayo. Oo. Kung, ito ay alam naman ng lalaki na ito ay, kasalungat sa iniutos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tapos hindi pa binibigyan ng pansin, masasabi natin na dayyut. Ang excuse lang doon is ang lalaking hindi alam. Ang hindi alam, maipapaalam muna natin sa kanya tapos hihintayin muna natin bago sabihan ng, dayyut makapasok sa kasabihan ni Pwede Propeta. niyong bigyan ng mas malinaw na pagpapaliwanag, ano ba ang the youth? Ang dayyut yung sinabi niya na walang, hindi ko matagalog. Walang, Wala siyang pride, yun, walang pride sa kanyang, sa wala mga siyang pagkaselos. yun, kulang. At ang mga dayyut ay ang, place nila, tu'ida bidukhulin nar. So, paano, Malayo sa sila ay kumbaga ay ano yun? Ano sinabi siya? parang may punishment sila na makakapasok sa impyerno kung sila ay hindi, kaawaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. At doon sa pangalawang katanungan siya. Anong pangalawa? Ang pangalawang katanungan ay ayos yung kamay. Kung ang babae ba magiging obligado din ba sa kanya na takpan ang kanyang kamay kung halimbawa ang kanyang kamay ay parang nakaka-fit lang? Sinabi natin nakasali ito sa orihinal na tarif ng hijab at doon ang karamihan sa ating mga scholar kasali ito na sa, definasyon ng hijab na kaniyang tatakpan ang lahat ng kaniyang katawan pati ang kaniyang kamay. Maliban lamang kung isang babae na yun ay ang paningin niya ay ito ay sunnah na takpan ay hindi na sa kanyang pananaw yun. Pero for example, ako kung tatanungin sasabihin ko na ikaw ay nagkakasala sa aking pananaw. So kailangan kung ito ay nakaka-fit na kumbaga ang kanyang kamay. Hindi tingnan niyo, ang mga ganito wag niyong sabihin nakaka-fit na at hindi.
Kasi ang mata ng isang lalaki ay magkakaiba. Hindi mo masasabi ng isang lalaki ang lahat ng lalaki ay naghahanap lang ng magaganda. Hindi mo masasabi ng lahat ng lalaki ay naghahanap ng makikinis. May hindi makinis na kamay na nafi-fit na doon ang karamihan sa mga lalaki. Hindi mo 'wag mong sabihin ng illa ng pag-utos dito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dahil lamang sa Fitna. fitna. Ito ay kautusan, walang illa na binanggit, ito ay gawin mong kautusan. Gawin mo 'to dahil inuutos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa doon, may mga reason tayong binabanggit, ito ay nakaka-fitna, ito ay ganito, ganito, ganyan. Kung hindi man 'to nakaka-fitna, obligado din sa'yong gawin mo. Kasi 'yun ang kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. So ito ay obligadong gawin, takpan. Ito ang pinakamainam na gawin ng isang babae at pinakaasal sa pagtakip ng isang babae sa kanyang katawan o bahagi ng definasyon natin ng anyo ng hijab. Sahih. Oo. So sunod na katanungan. Yes. Assalamualaikum po. Sa mga balik Islam naman po na side, maganda ba na isa sa mga ipapayo sa kanila ay huwag muna pong pumasok sa niqab? Siguro inshallah in the future, gradually lamang yung pag-iisip doon sa part na yon nang sa gayon na hindi sila mabigatan masyado and tanggalin din nila later on kapag hindi na nila kaya. So ang tanong, Chef, kasi para mas maintindihan yung context ng tanong, no? Kasi may mga balik Islam, of course, na unang-una sa pagbabalik Islam nila, napakahirap na sa pamilya nila kung papaano nagbago yung pananampalataya nila. And then, ang tanong niya, is it okay that we advise the mga balik Islam na huwag ka kaagad mag-nikap agad-agad? Pagka Islam mo, mag-nikap ka kaagad-agad to give your family a chance na makapag-adjust sa iyo. Kasi there are a lot of situations sa mga kababaihan na bigla silang nag-nikap and naging mas malakas yung pressure ng family nila kasi talagang nabaguhan yung family na hindi nila natanggap nga yung biglang pagbalik Islam and then ito pa nga yung biglang nagmukha kang hindi namin makilala, gano'n. So, tama ba na sometimes we have to advise the women's na huwag ka agad ka muna mag-nikab bagkus ay aralan mo muna ito mabuti hanggang sa tingin mo magawa mo na itong Sa aking sariling pananaw, hindi natin masasabi na ito ay okay na talagang i-advise sa lahat ng kababaihan na bago pa pumasok sa Islam. May isang scholar na nabanggit na nagbalik Islam sa Amerika. Pagkatapos magbalik Islam ang isang babae na 'to, walang sinabi ang imam, sinasabi niya lang ang mga akida patungkol sa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binigyan ng mga pamphlets, mga maliliit na books para lang mabasa ng babae na 'yon. After 3 days, siya na ang pumunta sa Islamic Center na 'yon at siya ang nagdingkab. Sinabi ng imam, "Oh, baka ganito, 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 ganyan, bago ka pa, baka hindi mo baka may nag-udyok lang sa'yo tapos hindi mo talaga naintindihan ng ganito." Sabi niya, "Hindi, kautusan 'to ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, so gagawin ko. Mas free ako na talagang alam ko na ito ay kautusan na walang nagsasabi sa akin na gawin mo 'to, kaysa sa may nagsasabi sa akin na parang nape-pressure ako na gawin mo 'to." So ang masasabi ko, ang pinaka-first na sasabihin sa nagbalik Islam ay gawin natin o di kaya'y sikapin natin na mapalakas ang pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. And in that way, siya na ang may alam o di kaya'y siya na yung magpapalawak ng kanyang iyon, pamamaraan. iyon. For example, pag-i-studyhan ng kanyang pamilya, kung magnikab ba o hindi. Basta sikapin mong maging malaki o di kaya'y malawak ang kaniyang kaalaman kay Allah Subhanahu wa Ta'ala para kahit anong mangyari ay hindi ito magiging shaken ang kanyang pananampalataya kay Allah. Kasi nagkakaroon man, for example, kaya iniiwan ng isang babae ang niqab, for example, kasi kadalasan nagninikab ang isang tao kasi sumabay sa kanyang kaibigan. Sumabay lang sa uso. Sumabay lang sa uso. Nang mawala ang kanyang mga kaibigan, kinakasama ng matagalan, for example, nabisi sila, o ang mga friends na naman niya is mga mutabarrijat, so iniwan 'to. Dahil ang pinakauna, hindi niya kilala ng maayos kung sino ang umutos sa kanya ng ganito. So yan ang aking advice na masasabi sa da'ya. Yes, hindi nila naintindihan kung ano talaga ang kahulugan ng paghihijab, nakikisabay lang siya sa uso, at hindi din nila naunawaan na ang nag-utos ng obligasyon na ito ay ang Allah, kaya dapat niyang sundin ito sa kahit anong sitwasyon. Iyon. So ang masasabi natin at yun din ang sabi ni Sheikh na hindi na mapapayo doon sa
daya ano, na sabihin na wag ka muna mag-hijab pero turuan na lang siya and let her find her faith Yun. at situation kung papaano niya ito pwedeng ma-implement sa sarili Oo, kasi siya ang mas nakakaalam sa kanyang pamilya. Kahit i-open niya sa'yo ang nangyayari sa loob ng bahay, may mga side pa rin na hindi mo nakikita, hindi mo alam. So kung mag-advise ka na sa tingin mo ay yun na talaga, hindi ko sasabihin na magkakaroon talaga ng problema, parang bias yun sa kanyang sitwasyon. Yes, Masya Allah. So, alhamdulillah, may pang mga katanungan sa mga sisters natin? Ito po ay nasa ibang sister. Meron siyang medical condition dati po siya naka-full niqab, pero dahil sa medical condition na hindi pwedeng nagiging mag-fit ang talent yung sa bandang ulo sa noo niya, lalo na may mga migraine. Kaya in-advise siya na mag-mask. So hindi niya po nakasanayan na mag-mask, nag-half niqab po siya. So mainam, considered po ba yun na since ang niyat naman po niya ay mag-full niqab, pero hindi po sa kanya in-advise na i-control niya. So meron siyang medical condition na nagsasabi ang doktor sa kanya ang yung pagninikab ay nagte-trigger doon sa health condition mo. So ang mas mainam sa iyo ay medyo maluwag na pagsusuot at ang mask ang ini-advise. So imbis na mag-mask, magnikab na lang siya ng half. Ang pagnikab ng half ay yun nga, pumasok ka rin sa problema. Ang sasabihin ko sana, fattaqullaha mastata'tum. Tingnan niyo, ang pagninikab, akala ko kasi may problema siya na hindi na talaga pwedeng takpan ang kanyang ilong. Kung nag-half nikab siya, meaning kaya pa ng kanyang ilong. Ang pagtakip sa mukha, hindi lang man nikab. May mga maluag na parang yung sinasabi nila na sinusuot ng mga abla, yung maluag na kuwan na wala nang ginaganon sa likod. 'Di ba may mga veil na ganon na parang ginaganon mo lang tapos nakanikab ka na. Hindi ko alam anong pangalan nun. May mga ganon. Tapos yun ang suotin niya. Bakit ka nakastay sa niqab na may masakit na may tinatali dito? Doon ka sa veil na o di kay may hijab na walang tinatali. Okay, so ibig sabihin lang nito ay hanapan mo ng paraan na maitaguyod mo pa rin yung responsibilidad mo sa pagninikab sa anong paraang maabot ng fattaqullaha mastata'tum at katakutan mo ang Allah sa abot ng iyong makakaya. Yes, any other question? Kuwan. Opo. Na-confuse po ako kasi when I have my earlier searching for knowledge, ang pagkaintindi ko doon sa mga awrat ng babae, what must ordinarily appear thereof at ang kamay at hanggang sa anggal, di ba? Ang hindi ko tuhan, pinapalis man yung sa kamay at saka sa media in Masjidil Haram. So what we carry on, parang ako ngayon, nagpagtatanong ang isip ko, the exact revelation sa Arabic, yung word sa Quran, and its elaboration of every one. Kasi parang lumalabas din na awrat din ang kamay. Ang natutuhan ko, the hand should be, pag nagpa-pray, doon. Nakadikit doon. Walang takip, walang Okay. ano? Walang gloves. Oo. Yes. Oo. Asa? Oo. Yun ang akin. So gusto ko ninyong i-clarify yun. Ikaw. Years after, ngayon kasi kanilang retirement, they were ordered to remove their niqab because lack of oxygen talaga ang kanilang tunog. So, yun ang, para ngayon yun ang gusto kong mag-verify because I'm confused. Whether really yung ating kamay, you need to wear your gloves at your medyas. Yung mukha. Sa baba. Okay. Ano kasi we need our eyes to see. Pag nakaligat ka, tumataas yung
Hindi ka dito, nakukupira niya sometimes sa mata natin. Probably we will be, yung madapa ka, Okay po. Mashallah. So, ano ang tugon ninyo sa ating nanay na nagtanong tungkol sa Ah, mga ganito? ang panganay, ang una, ang masasabi ko na magkaiba ng sitwasyon ang bata at saka Matanda. matanda na. Nabanggit natin kanina, Yes. hindi ba? Pangalawa, so kung nalaman natin na magkaiba nga ng sitwasyon, meaning hindi na kailangan na ulitin. Pangalawa, ay masasabi natin na magkaiba ng sitwasyon ang pagsasala at ang pag-ihram, pagpasok sa ihram, which is pag-umrah at Hajj. pag-hajj. Sa pag-umrah at pag-hajj, kaya nila sa inyo sinasabi na alisin niyo ang ganito at ganyan kasi kinakailangan ang original ay nakikita ang mukha. Pero kung yun nga ang sinasabi natin, ito ay obligado, walang problema, natakpan mo ang iyong mukha. Kasi si Aisha radhiyallahu anha, nag-hajj sila kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit sa kanyang hadith na kasama niya rin ang mga iba sa mga sahabiyat na kapag walang lalaki na nakakasalubong sila during hajj, anong ginagawa nila? Naka-open ang kanilang mukha. Kapag may makakasalubong silang mga lalaki, ay ginaganon nila yung kung ano man ang itatakip nila sa kanilang mukha. Tapos, kukunin na naman nila kapag nakalagpas na ang isang lalaki. Ganyan ka-obligado ang pag-ninikab. Di ko lang alam kung sino ba ang nagsasabi sa inyo na alisin yan lahat. Ang mga staff ba ng Masjidil Haram o ang mga sheikh nyo? Kung mga sheikh nyo, iba ang usapan doon. Kung ang staff ng Masjidil Haram, kinakailangan i-clarify natin kung utos ba yon na oo, totoo talaga or may hindi Intention lang. yon. Yes po. So, alhamdulillah, isang makabuluhan na talakayan po ang ating natapos ngayong araw, no? At nagkaroon tayo ng maraming aral at paalala sa atin tungkol sa ano talaga yung tama na prinsipyo, pananaw natin sa hijab at ano talagang anyo ng hijab para sa isang babae. So bago tayo magtapos, Sheikh, ay ang inyong konklusyon, inshallah ta'ala, sa topicong ito. Inshallah kahit maikli man ang oras kasi ang hijab na to kay napakalawak to na. Yes. Medyo malawak na topic to. Mga 3 hours, 4 hours, 5 hours. Kung ito ay tatalakayin mo, kasali ang mga khilaf, kasali ang mga rajih at saka mga marjuh, medyo malawak-lawak. So sa maikling oras na to na ang ginawa natin ay parang tayo nagko-conversation, aking hinihiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa ating mga tagapakinig ay marami silang natutunan. Kahit hindi man natin na cover lahat, ay hinihiling ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na malaki pa rin ang kanilang natutunan. At inshallah kung may mga points man na importante na hindi ko nabanggit dito, ay nandiyan naman ang ating mga masyayikh. Pwede naman natin i-point out ang mga katanungan natin at inshallah magiging lilinawin nila sa atin ang hindi natin naintindihan. Ganun lang. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. At tayo ay nagpapasalamat sa napakagandang mga diskusyon o talakayan na napag-usapan namin ng ating butihing tagapagsalita, si Sheikh Khalid Omar. At alhamdulillah, samahan niyo po muli kami inshallah ta'ala sa susunod pa natin ng mga talakayan at mga diskusyon inshallah ta'ala na inshallah ta'ala aabangan natin at pag-uusapan natin. At inshallah ta'ala sa susunod natin na episode ay pag-uusapan pa rin natin ng ilan sa mga importanteng issue at mga suliranin ng ating ummah na kung saan inshallah ta'ala ay bibigyan nating linaw kasama kayo. So ito pa rin ang inyong kapatid, Ustad Abdul Jabbar Anso Muntanir, at ito ang inyong programa, ang Detox, kung saan pinag-uusapan ay inshallah ta'ala ang mga suliranin, ang mga banta at mga issue na may init sa ating ummah. At kaya sa programang ito, dapat may pakialam ka. Maraming salamat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.